Pupunta daw kami ng pulis, doon kami mag-ayos. Kasi ang gusto niya kasi, ito, yung click, ayan, naka-short, naka-chinelas. Ang gusto niya kasi, maghahati kami ng damage niya. Eh, paano naman yung damage ko? Bakit naman tayo magbabayad doon ng damage niya? Eh, siyang bumangga sa atin. Kaya nga huminto tayo dahil nga mayroong ambulance eh. At saka sa harap natin, mayroong traffic enforcer. So, kailangan, pagbigyan natin yung traffic sa harap para makaguyong ambulance sa likod. Diba? Ganun lang dapat. Di ko alam sa inyo kung tama ba yung explanation ko, pero ganun kasi yung sa akin. Saka nakita ko naman sa likod ko, may nakasaba side mirror, libre, walang nakasunod. Eh may bigla namang lumusot dun sa likod ko. Ano yung gagawin natin? Tapos magbabayad tayo? Hindi po pwede na magbayad ako ng damage niya. Eh sarili ko may damage din ako. Yung mga wasi at ako ng bigay Yung problem ba ito? Yung problem. Yes sir, tama sir. intersection sir. Yung akin lang, panoorin niyo din yung video na para makita ang ito. Ganun gawin po natin sir. Alright, so yan, si Sir William ng OPS, Traffic Enforcers ng Antipolo City. Tinulungan tayo i-endorse dito sa police station, no, para maayos nga yung kaso kanina. Dahil nga yung bumangga sa atin, ang gusto niya paghatian daw namin yung damages niya. Eh samantala ako rin naman ay may damages din ako. So at saka siyang bumangga sa likod eh. So yan, shout out sa mga magigiting natin na traffic enforcers. Ayun na si Boss William. Dahil sa ganong paraan, ang pag-a-assist sa atin dito sa police station ay hindi tayo iniwan hanggang matapos yung kaso. So ang napagdesisyon na ng police station dito sa Mayamot na kanya-kanya na lang kaming asikaso ng bawat ano namin. Ayan, welcome Antipolo City Police Station, Police Community Precinct 1. Dito sa Precinct 1 ng police sa Precinct 1 dito sa Mayamot. So napagdesisyon na nila, hindi ko na nakuha ang pangalan ni Sir, no, yung investigator, na kanya-kanya na lang kami na paayos ng mga damages. Sige pa. Dahil ang sinasabi nga talaga na ikaw yung nasa likod, ikaw talaga yung may control ng mga nasa harap mo. Okay? So yun lang naman, maging aral sana, hindi lang sa akin, pati na rin sa inyo dyan mga kapatid, na kapag talagang tayo'y driver, siguraduhin po talaga natin na yung nasa harap natin ay hindi natin mababangga. At saka kasi kitang-kita natin yan eh. Eh yung nasa likod, di natin makita yon. So bahala na sa likod mo ang mag-manage ng harapan niya, di ba? Kanya-kanyang harapan kumbaga ang pagmamanage. So doon siguro ang sinasabi kasi kanina, may kasalanan ako dahil nag-stop ako. Pero para sa akin kasi tama, may kasalanan ako na nag-stop ako. Ang sa akin na naman kasi to give way yung emergency, no, yung ambulance. Kasi nakikita ko yung ambulance ay hindi makapenetrate dahil traffic yung harap. Alright? Traffic yung harap. So kailangan talaga, at saka nakago yung way ko, kailangan talaga mayroong mag-stop o mag-give way, no? Para halimbawa pag nag-stop ako, yung sa likod ko sunod-sunod na dapat mag-stop yun, di ba? Eh kaso ang nangyari, hindi siya nakapag-stop, binangga pa ako. At saka hindi naman, nakikita naman sa video na hindi naman mabilis yung takbo ko eh. Nasa 20 nga lang eh. Tapos pag stop ko, alalay pa. Hindi yung biglaang braking, di ba? Biglaang stop, alalay eh. At saka hindi kasi ako makadiretso. Kung didiretso naman kasi ako, sabi nga kanina ng bumangga sa akin, kung umiwas sa akin, baka hagipin din siya ng mga nasa kaliwa niya. Eh ganun din yung sa akin. Kung iniwasan ko yung traffic enforcer na nasa harapan ko, mababangga din ako ng mga jeep dun kanina.
At saka ano ay pagka may emergency kasi talaga, ano na, maririnig mo pa lang, alamin mo na kung saan na banda yan pagbigyan nyo na, huwag na magmamadali. Mukha kasing mabilis yung takbo niya maganda sana kung meron tayong aerial view, yung tulad ng mga CCTV kaso di naman natin kontrolado. So yun lang, yung natamo ko lang naman na damage ito, yung kaliwang bukong-bukong ko may gas-gas, pero maliit lang, mga kukulang kalaki, kayang-kaya yan. Tapos yung bracket ko, baliko na, halos mga nasa ilang angle na siguro, 30, ganyan. Pero ano na siya, halata na siya, visible sa na baliko talaga, kailangan ng ayusin. Maliban doon, at saka minor nagasgas dito sa bandang kanan yung fairings ko kasi bumagsak Tapos yung plate natin baliko din, pero wala naman yan, lata lang naman kasi yung plate number, hindi naman mababasag. So yun lang naman ang damage sa motor ko, mga kapatid. Then yung sa kanya, yun nga yung headlight lens at saka fairings. Ayun, malaki-laki inaamin ko, malaki talaga yung damage nun. Pero ang gusto niya kasi paghatian namin. Nung una gusto niya babayaran sa akin. Hindi naman po pwede na ikaw yung bumangga tapos pagbabayarin mo yung binangga mo. Ganun lang kasimple. Kahit saang lugar ka, 'di ba? Ikaw yung bumangga Ang kasalanan mo lang, nag-stop ka doon sa stoplight. Pero hindi yun hindi para sa akin, hindi kasalanan yun. Dahil may nakita kang ambulance, visible na, kitang-kita na Sa video kasi hindi lang makita dahil nga maliwanag. Hindi makapenetrate yung dalawa pa yon, dalawang ambulance yun. Hindi makapenetrate yung dalawang ambulance kasi maraming sasakyan sa harapan. So kailangan yung nakago kami na mag-stop kami to give way yung mga sasakyan dun sa bandang kanan namin para yung ambulance na dalawa ay makalusot, di ba? Kaso yun, sa masamang palad binangga tayo, buti na nga lang hindi tayo ganong napurhan. So maging aral lang sana, mga kapatid. Siguro kung nangyari yun kanina na wala akong gloves, wala akong lipad, maaaring marami ang galos sa tayo. Kasi yung palad ko mahapdi pa kahit na may na to may gloves. Ay nako. So yun lang, isang aral din na dapat mayroon tayo talagang protective gear kapag nagbabiyahe, lalo yun nakamotor. Yung kanina yung nung bumangga sa atin, nakatsinilas lang, naka-short pa. Pasalamat siya, hindi sa natumba. Kung natumba yun, galos din yung tuhod nun, kahit sabihin pa na gandahan. Alright, so ayan mga kapatid, hanggang dito na lang po muna. Shoutout ulit doon sa nag-assist sa atin na traffic enforcer, si Sir William. At saka doon sa mga kasamahan, kasama ng mga personnel ng Mayamot Police Precinct 1, doon sa Mayamot Antipolo. Itong yung likod, signing out. Babu.